Ano man ang sabihin ng ilan, tulad po ng binanggit ng Aklat ng Pedro, marami po ang manunuya sa ating mga mananampalataya because we are preaching the gospel, sharing the good news. And kapag ka pinipreach natin ang end times, iilan na lang po ngayon talaga ang masasabi po nating interesado sa end times. Hindi mo rin po sila masisi dahil may mga tao po na nanawa na dahil matagal-tagal na rin po naman nilang pinakaaabangan yung muling pagbabalik ng Panginoon pero hindi po nangyari dahil sa mga false prophecies ng ilang mga false prophets. Hindi mo sila masisisi doon. Tulad nga po itong mga nangyari nung mga panahon nung pag may nakikita po tayo mga seemingly na parang may mga natutupad. Tapos hindi na naman po nangyari, nagluwat na naman. Alam niyo po, isa po ako doon. Sa parang may time na nakakawala namang gana yan. Kaya nung ito pong panahon na ito, aminin ko po sa inyo, talaga nag-focus ako sa grace ni Lord na yung sa pang-araw-araw nating buhay, yung pwede kong i-share regarding that. Pero hindi po ibig sabihin ko mo nawawalan tayo ng gana sa isang bagay. Hindi na po totoo. Talagang may nakalagay po sa Bible na mangyayari ang mga bagay na ito. Una, ang hinihintay po natin ngayon ay yung rapture of the church. Okay? So, maniwala kayo sa akin I entertain a lot of views regarding this. Pero talaga yung pre-trib rapture ang pinaka-accurate sa lahat. Okay? Kasi pag pre-trib rapture ka, mahusay ang theology mo sa lahat ng yan. Ganon din po yung mga ibang nagsasabi na nangyari na raw yung mga hula noong AD 70. In fact, meron po akong isang kaibigan na grace preacher din. Gusto ko sanang sabihan sa Facebook pero syempre ayaw ko naman po ng parang kasi sabi naman niya sa mga post niya, this post is not intended to persuade anyone regarding my views, sabi naman niya. So ito po ay karapatan naman po niya, bilang isang grace preacher. Kasi ang view niya, ang Antichrist daw ay si Nero. At yung AD 70, nangyari na raw yung Great Tribulation. Sabi ko, okay, napakahina nung view na yon. Kasi kung titignan mo mabuti, talagang futuristic yung mga mangyayari. Kasi kaya nga aklat ng Revelation, ito po ay hindi pa po nangyayari. May programa po ang Diyos sa lahat ng yan. Maayos po. Actually, kung talagang ligtas ka naman at tumanggap ka na sa Panginoong Hesus, naniwala ka sa finished work niya, actually, maski itong mga ito ay kung tutuusin, pwede mong hindi na pag-aralan, huwag ka mag-interesado. Pero sayang naman po kasi nasa Bible po siya. Hindi po ba? Gusto naman ng Panginoon na matutunan mo naman yung mga inire-reveal niya sa last days. Alam po ba ninyo yung pinakamalakas na lindol? Ito, gusto ko pong sabihin, hindi pa po nangyayari. Nandun po yan sa aklat ng Revelation. Doon yan mangyayari. Ayan po sa araw ng Great Tribulation. Kaya marami pong nalilito ngayon. Paano maraming humahawak ng Biblia, lumalabas, nangangaral? Mali ang interpretation sa end times. Okay? At ang masaklap po nito, ito yung mga maraming followers, ito yung maraming nakikinig sa kanila na naniniwala sa mga sinasabi po nila. In fact, pati po ako, minessage ba naman? Sabi, kasi nakita, nag-post ako, nagpabakuna ako. Kompleto ako ng bakuna sa COVID. Ako raw ay maiimpyerno na kasi ako raw ay nagpatatak na ng tatak ng halimaw. Ang tanong ko, nasaan yung halimaw? Sabi ng halimaw, nasaan yung halimaw? Hindi matino yung mga sagot niya sa akin at inaaway na ako, lang nang murahin ako eh. So, mga tipong ganyan, kayo po ay magsuri. Magbasa po tayo ng Bible at pag talagang inaral mo ang Biblia, talagang lalabas po talaga pre-trib ang rapture at lalabas po talaga futuristic naman yung Antichrist at yung mga mangyayaring events na nagli-lead doon sa second coming ni Lord Jesus Christ. Alam niyo po yun, ito po yung tribulation and great tribulation. Mangyayari po lahat ng yan. Kaya yung mga nuclear war, malalakas na lindol, gera, sabay-sabay. Kaya alam niyo po ba noong October, nagbantay din ako pero nung parang wala naman na nangyayari, focus ako sa grace ni Lord Jesus.
To you Christians, I am not saying na mag-focus kayo dyan lagi. Sapagkat ang dapat nating i-focus, tinawag tayo, we are ambassadors of Christ to share the good news. Doon po lagi. Pero maya't maya, isingit din natin yung tungkol diyan. Kasi mahalaga din naman po yan. End times yan. At ito po ay talagang mangyayari. Kaya lang sa dami ng mga nangangaral ngayon, especially dito sa social media, kung any platforms no, given na alam ng mga tao kung saan sila manunood, makikinig ng mga ganito, no, hindi po lahat doon nangangaral ng tama. Majority of it are false. Maniwala po kayo sa akin. Majority of those are false. Kaya, hawak mo bang gabay mo? Yung Biblia mo. So, it's about time. Read the Bible. Pick it up. Kung medyo dineded mo ang Bible mo, now is the right time for you to pick it up. Huwag nang magpaloko sa mga false prophets. Alam niyo po ba, marami pong mga mandarayang darating, sabi ng Biblia. Last days na po tayo. Wolves in sheep's clothing. So, hindi natin makikita ngayon dahil, mahawak ng Biblia. In fact, may umakyat sa bus. Nung ako hindi pa mananampalataya, bata pa ako, umakyat sa bus, may nangaral ng Bible. Abay, gandang-ganda po ako. I was young, 10 or 11, no? Abay, nagbigay ako ng 20 pesos. Nagandahan ko. Sumakay dyan sa may bandang teka, if I'm not mistaken, sumakay sa bandang Baklaran, tapos, alam nyo, bumaba siya. Pagdating doon sa, SM Mega Mall, doon ang meeting place ng mga kasama nila. And then, nakita namin, pumapanik na naman doon sa pabalik ng Baklaran uli. Maghahanap ng bus na aircon, ha? So, ibig ko sabihin, pagka hindi ka naman, tawag dito, hindi ka masyadong na-form sa Word of God, no? Sa grace ni Lord. Pag may nakita kami hawak na Bible, believe ka agad. Pero alam niyo kung bakit ang sekreto nun? Maganda talaga ang salita ng Panginoon. Kaya lang, titignan mo naman ngayon. Kasi I believe, when someone turns to Christ, nabubuksan na yung veil, naaalis na yung velo, yun yung kadiliman eh. Diba? So, na-unveil sa kanya si Jesus. Yung grace of Jesus daily, na-unveil, nakikita, at patuloy na magniningning sa isang believer. It's not about anything good na ginawa mo. Kaya walang mag-shine sa'yo kung nananangan ka dun sa self-righteousness mo. Di ba? Kaya it's all about the Lord Jesus. At yung mga bagay na yan, ma-unveil po yan ng isa-isa. Don't worry. Mararapture na po ang church. Yan po ang pinaka-accurate na view. At pag na-rapture po tayo, hindi na po natin masasaksihan kung sino yung Antichrist. Lalong hindi natin masasaksihan yung tribulation at great tribulation. We will be to be with the Lord Jesus Christ forever and ever. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this wonderful and very informative video. And as always and forever, let's share His grace. Lalo na po ngayon, time is approaching. The rapture is approaching. Thank you. And Jesus truly loves us all.